Welcome sa PH Grind Recap. Ngayon ay ibabahagi ko sa inyo ang action comedy film noong 2021 na pinamagatang Hitman's Wife's Bodyguard. Ito ang kasunod ng pelikula noong 2017 na The Hitman's Bodyguard, kung saan dito ay sinusubukan ni Michael Bryce na mabalik ang kanyang lisensya sa pagiging bodyguard, pero hindi naging ganon kadali ang lahat. Spoilers ahead, watch out and take care. Nagsimula ang pelikula sa isang eksena kung saan nakakuha si Michael Bryce ng award para sa pinakamahusay na bodyguard, ngunit panaginip lang pala ang lahat. Iyon ay dahil hindi makapaghintay si Michael ng 2 linggo upang maibalik ang kanyang lisensya sa AAA. Hindi pa rin makapaniwala si Michael sa nangyari sa kanya nang ma-revoke ang kanyang lisensya, pero dahil nagawa niyang i-escort si Darius sa korte para tumestigo sa mga kalupitan ni President Dukevich, kaya nagawa niyang makuha muli ang kanyang lisensya. Ang panaginip ay labis na nakabahala kay Michael na nagpasya siyang magpatingin sa isang psychiatrist. Pinayuhan ng psychiatrist si Michael na lumayo muna sa kanyang trabaho at pati sa mga bayolenteng bagay sa kanyang buhay. Pinayuhan din siya na magbakasyon para makapag-relax, pero wala siyang alam na lugar para dito. Kaya sinabi ng psychiatrist na maaari siyang magpunta sa Italy at nagustuhan naman ito ni Michael. Sa ibang eksena, sa Greece nagkaroon ng malawakang demonstrasyon dahil ang European Union ay nagpataw ng economic sanctions sa loob ng 2 taon sa Greece. Pagkatapos ay inihayag ng pinuno ng European Union na nagngangalang Walter Fischer na ang mga parusa sa Greece ay palalawigan ng 2 pang taon. Bilang resulta ng anunsyo, kinuha si Walter ng isang teroristang grupo na pinamumunuan ni Aristotle. Hiniling niya kay Walter na kanselahin ang pagpapalawig ng sanction, kung hindi, sa loob ng 4 na araw ang market infrastructure at milyon-milyong buhay sa Europa ay mamamatay. Gayunpaman, tumanggi si Walter kaya pinatay siya ni Aristotle. Pagdating sa Italy, mukhang talagang nag-e-enjoy si Michael sa kanyang bakasyon. Nakinig siya ng musika at sabay na nagbasa ng libro, kaya hindi niya namalayan ang kaguluhang nangyayari sa paligid. Hindi nagtagal, dumating si Sonia at inabala si Michael. Sinabihan siya na magtago mula sa mga kriminal sa paligid na naghahanap sa kanila. Si Sonia, na nagawang malaman ang lokasyon ni Michael, ay nagsabi sa kanya na si Darius ay kinuha ng mafia at ngayon ay kailangan niya ng tulong nito upang makatakas. Hindi na talaga gustong gawin ni Michael ang trabaho, pero pinilit siya ni Sonia, kaya pumayag din sa huli si Michael. Nang gabing yun, pumunta si Aristotle at ang kanyang mga tauhan sa Croatia upang makipagkita sa isang grupo ng mga hacker. Hiniling niya sa kanyang bodyguard na si Magnuson na bumili ng isang sopistikadong tool, kung saan ang tool ay nasa anyo ng isang virus na maaaring makapinsala sa power grid. Bago makipagtransaksyon, nagsagawa sila ng pagsubok sa isa sa mga lihim na data point na pagmamayari ng Croatian government. Nang makita ito ni Aristotle, labis siyang naging interesado dito at gusto niyang makuha ang bagay ng libre, kaya pinapatay niya ang grupo ng hacker at umalis. Kinabukasan, dumating ang grupo ng Interpol upang suriin ang lokasyon ng cyber attack na ikinamatay ng 74 na katao. Pagkatapos ang UN Security Council na nagngangalang Crowley ay naghanap ng impormasyon tungkol sa nangyari. Sinabi sa kanya ng chief agent ng Interpol na si Bobby na mayroon siyang impormante na nagngangalang Carlo. Ipinaalam sa kanya ni Carlo na sa loob ng 4 na araw, magkakaroon ng cyber attack na maaaring direktang ihak ang kanilang data center para masira ang infrastruktura sa Europe. Bumalik ang eksena sa Italy, kung saan nasa pinangyarihan na ng pagkidnap kay Darius sina Michael at Sonia. Pinipilit ni Michael na huwag nang pumatay dahil ayaw niya ng lumaban. Pero mabilis na pinatay ni Sonia ang mga bantay sa paligid at pumasok kung saan kinidnap si Darius. Pagkatapos ay naganap na ang bakbakan. Si Darius ay nakitang hostage ng isang grupo ng mafia na pinamumunuan ni Carlo. Balak pala ni Carlo na maghiganti kay Darius dahil marami itong napatay sa mga tauhan niya. Di nagtagal, nagawa nilang patayin si Carlo at ang mga tauhan nito at saka nailigtas si Darius. Nakipagtalo si Darius kay Sonia dahil sa pagkuha kay Michael. Pagkatapos nung papaalis na sila, silang tatlo ay biglang dinakip ng Interpol. Sinabi sa kanila ni Bobby na nanguna sa team ng Interpol ang dahilan kung bakit sila inaresto. Una, inaresto si Darius dahil nakatakas siya sa bilangguan. Pagkatapos ay inaresto si Michael dahil sa hindi lisensyadong bodyguard pero tumatanggap pa rin siya ng kliyente. At si Sonia ay dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay kay Carlo. Sinabi sa kanila ni Bobby na si Carlo ay isa sa mga impormante ng Interpol at isang confidant ni Aristotle, ang pinuno ng isang teroristang grupo na hinahanap nila. Si Carlo ay bibili dapat ng hard drive na naglalaman ng isang lihim na European Data Network coordinate sa mga hacker na matatagpuan sa Portofino. Pero dahil patay na si Carlo, kaya papalitan nila ito para bilhin ng gamit. Nakipagkasundo sa kanila si Bobby na kung gusto nilang maging malaya mula sa Interpol, kailangan nilang tulungan sila sa kaso. Pagkatapos ay binigyan sila ng maraming pera para makabili ng mga gamit.
Nag-disguise si Sonia bilang kasintahan ni Carlo para gawin ang trabaho nito at si Michael naman bilang bodyguard niya habang si Darius ay babantayan sila mula sa malayo. Nang dumating na ang oras ng misyon, pumunta sila sa club para bilhin ang hard drive sa isang grupo ng kriminal. Agad na nakilala ni Michael at Sonia ang may-ari nito na nagngangalang Vladimir. Agad silang nakipagtransaksyon para bilhin ang hard drive. Pero naging komplikado ang lahat dahil ito ay nakalagay sa isang briefcase at konektado ito sa bracelet na bomba at kung maghihiwalay ang mga ito ng 5 metro ay sasabog ang bracelet na ikamamatay ni Sonia. Ginawa nila ito para makasigurado sila na makakarating ang hard drive kay Aristotle at fingerprint niya lang ang makakatanggal sa bracelet. Pagkatapos, habang nagpapatuloy ang transaksyon, inaasar ni Vladimir si Sonia sa pagsasabing gusto pa rin ni Carlo ang mga matatandang babae tulad niya. Nang marinig, hindi ito tinanggap ni Sonia at nagkaroon ng away. Si Sonia na muntik ng mabaril ay agad namang tinulungan ni Michael na nasa malapit kaya nabaril si Michael at nawalan ng malay. Pagkatapos ay nabunyag na naroon din pala ang mga tauhan ng boss ni Bobby na si Crowley para manmanan si Vladimir at hindi alam na nakipagkasundo si Bobby kina Michael kaya di nagtagal ay hinabol ng mga tauhan ni Crowley ang tatlo. Kinabukasan, pagkatapos makatakas sa mga humahabol sa kanila, inakala ni Darius at Sonia na patay na si Michael kaya itinapon siya sa dagat. Pero maya-maya ay nagising si Michael at umahon sa dagat. Nung nabaril pala ay may bulletproof siyang suot. Pagkatapos nito, narinig nila ang balita tungkol sa nangyari kagabi at sila ay muling wanted ng Interpol. Gusto ni Sonia na makita agad ang may-ari ng hard drive para matanggal na ang bracelet. Nang malaman ni Aristotle ang nangyari, agad itong pumunta sa Italy para hanapin ang taong nagdadala ng hard drive. Dahil sa pananakit ng katawan ni Michael, binigyan siya ni Sonia ng gamot. Agad na nakita nila Michael ang pagdating ni Aristotle. Hindi nagtagal, nakita ni Zento, ang tauhan ni Aristotle, ang kanilang kinaroroonan at pinaputukan sila mula sa malayo. Sinabihan niya din si Magnuson at sa iba pang mga tauhan para sundan sila. Samantala, biglang nawalan ng malay si Michael dahil sa gamot na binigay ni Sonia sa kanya. Pagkatapos, sinubukan nilang tumakas hanggat maaari mula sa mga tauhan ni Aristotle. Matapos ang matagumpay na pagtakas ay nagkamalay si Michael at pumunta sila sa bahay ng stepfather ni Michael na hindi kalayuan sa kanilang kinalalagyan. Professional na bodyguard din pala ang stepfather nito. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Michael para tanggalin ang bombang bracelet sa kamay ni Sonia. Pumayag naman ito at saka ibinigay ang sasakyan kay Michael at sinabing maghintay sila sa isang ligtas na lugar. Pumunta sila sa lugar na sinabi ng ama ni Michael pero habang naghihintay ay bigla silang binaril ng bala na may droga na ikinahimatay nila. Hinarap ang tatlo kay Aristotle. Tinanggal ni Aristotle ang bombang bracelet sa kamay ni Sonia at kinuha ang briefcase. Nagkakilala na pala sina Aristotle at Sonia at nalaman na dating magkarelasyon ang dalawa. Si Sonia ay isang con artist na naghahanap ng kanyang mga biktima sa mga pasugalan at mula doon nakilala ni Sonia si Aristotle at nagkaibigan ang dalawa. Pero nahulog sa dagat si Sonia matapos ilagay ni Aristotle ang isang kwintas habang nasa yate at siya ay nagkaroon ng amnesia at sila ay naghiwalay. Mukhang may nararamdaman pa rin sila sa isa't isa. Pagkatapos ay niyaya ni Aristotle si Sonia na sumama. Samantala, dinala sina Darius at Michael sa ibang silid upang pahirapan. Nang pinapahirapan sila ng mga tauhan ni Aristotle, biglang pumalag si Darius. Inatake rin ni Michael ang isa pagkatapos ay sinubukan nilang tumakas mula doon. Nang papalis na sila, niyaya ni Darius si Sonia na sumama. Pero mas pinili ni Sonia na manatili kay Aristotle dahil alam niyang si Darius ang naging dahilan para hindi siya mabuntis. Kaya hindi na pinilit ito ni Darius at sila ay umalis. Nang makalayo, humiwalay si Darius kay Michael. Bumalik si Michael sa kanyang stepfather pero nalaman niya na nagtatrabaho pala ito kay Aristotle at sinet up sila para mahuli. Nainis si Michael kaya sinunog ang kotse ng kanyang stepfather at umalis. Samantala, pumunta naman si Darius sa bar para harapin ang kanyang kalungkutan. Maya-maya, dumating at lumapit si Michael sa kanya. Habang nag-uusap sila, biglang tumawag si Sonia kay Darius. Ipinaalam niya kay Darius na papunta sa kanya ang mensahero ni Aristotle. Nang marinig ito, wala na talagang pakialam si Darius kay Sonia, ngunit sinubukan siyang kumbinsihin ni Sonia na nagkukunwaring bumalik lang siya kay Aristotle upang hadlangan ang kanyang mga plano at ang nangyari sa nakaraan ay panloloko lamang ni Sonia. Sinadya niyang hulog sa dagat nung makakuha ito ng mamahaling kwintas mula kay Aristotle. Tungkol naman sa kanyang pagbubuntis, plano niyang magampon sila ng anak. Nang marinig ang mga ito, naniwala muli si Darius sa kanya. Pero lihim na nakikinig pala si Aristotle sa pag-uusap nila kaya sa huli ay hino-stage niya si Sonia. Hindi nagtagal, dumating ang mga tauhan ni Aristotle kung saan naroon sina Darius at Michael. Agad silang tumakbo palabas ng bar, sumakay sa kotse at agad na umalis dahil hinahabol sila ng mga kalaban. Mukhang sobrang sama ng loob ni Michael sa sitwasyong kinalalagyan niya at dahil sa emosyon, aksidenteng natamaan ang road divider at tumilapon siya palabas ng kotse. Kinabukasan, mukhang nailigtas ni Darius si Michael mula sa dagat.
Pagkatapos ay nagkasagutan ang dalawa nang biglang dumating ang Interpol para arestuhin sila. Doon ay tila naiinis sila sa ginawang pagdakip kahit nakilala silang nasa panig ng Interpol. Nakatanggap ang Interpol ng impormasyon na ang grupo ni Aristotle ay handa ng kumilos upang makapasok sa mga sentro ng data sa Europa at mag-upload ng isang virus para magkaroon ng cyber attack. Sa wakas, ipinagkatiwala ng Interpol sina Darius at Michael upang tulungan sila. Dumiretso sila sa yate ni Aristotle, pinatay nila ang ilan sa mga tauhan nito at saka sumakay sa kanyang yate. Nagkaroon ng away sa pagitan ni Michael laban sa bodyguard ni Aristotle na si Magnuson at Darius laban sa assassin ni Aristotle na si Zento. Sa huli ay napatay din nila ang lahat ng kanilang mga kalaban. Samantala, sa ilalim ng dagat, ang Diamond Eye ay nagawang makalusot sa data center at pagkatapos ay nag-upload ng virus. Sa loob ng 6 na minuto ay mawawasak ang buong Europa. Pagkatapos malaman na patay na ang mga tauhan, nagpasya si Aristotle na patayin ang dalawa gamit ang kanyang sariling mga kamay. Habang pinakiusapan niya ang kanyang assistant na bantayan si Sonia, dumiretso si Aristotle kay Darius habang nagpapaputok kaya nabaril si Darius at halos walang magawa. Nung papatayin na siya ni Aristotle, biglang dumating si Michael pero nandun din ang stepfather ni Michael. Nag-away sina Michael laban sa kanyang stepfather at Darius laban kay Aristotle. Sa kabilang banda, nagawa ni Sonia na patayin ang assistant at pagkatapos ay pumunta kay Darius para tulungan ito. Dumating si Sonia at binaril ang kamay ni Aristotle. Pinatay nila kaagad ito. Samantala, si Michael na humarap sa kanyang stepfather ay nagawang patayin rin ito. Pagkatapos makikita na ang tagal ng pag-upload ng virus ay 40 segundo ang natitira at ang yate ay idinisenyo upang sumabog kung ang sistema ng pag-upload ay mano-manong kinansela. Pero nagpasya pa rin sila na kanselahin ito at agad na tumakbo para tumalon sa dagat. Sa huli, naging matagumpay ang kanilang misyon. Bilang gantimpala, nagbigay ng yate si Bobby kina Darius at Sonia, ngunit sa kondisyon na kailangan nilang manatili sa barko ng 2 araw para malinisan ng Interpol ang kanilang mga pangalan. Habang ang reward naman ni Michael ay ang kanyang AAA license kaya masayang pinirmahan niya ito pero lumalabas na ang sulat na pinirmahan niya ay hindi ang kanyang lisensya kundi ang sulat para sa pag-ampon ni na Darius at Sonia kay Michael. Nagulat si Darius at Michael at dito na natapos ang pelikula.